Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Ruben. Balo, basahin na natin ang liham ni Ruben. Dear Kuya Peles, isa po ako sa mga suki ninyong tagapakinig sa inyong programa sa radyo. Tuwing hapon kuya ay inaabangan ko po kayo dahil may mga napupulot din akong aral sa buhay sa mga isinasatula, pinapadalang problema sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Ruben, 26 na taong gulang, at isa pa po akong binata, kuya. Para malinaw sa inyo, kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Sandali lang. Nariyan na. Ikaw pala, Kuya Ruben. Halika, tuloy ka. Salamat ha. Ang ate Kayla mo pala, nandito ba siya? Naku, Kuya. Wala siya. May pinuntahan eh. Kanina pa siya umalis. Sayang. Hindi ko na siya inabutan. Bakit, Kuya Ruben? May sasabihin ka ba sa kanya? Sabihin mo na sa akin. At sasabihin ko na lang pagdating niya mamaya. Wala naman. Gusto ko lang siyang dalawin. Ganun ba? Ang gwapo ni Kuya Ruben. Kuya Ruben, kung gusto mo, nandito naman ako eh. Pwede naman tayong magkwentuhan. Oo naman. Pwede. Sige, anong gusto mong pag-usapan natin dalawa? Ikaw, kung anong gusto mong pag-usapan natin. Tungkol sa boyfriend mo, meron ba? Naku, wala pa akong boyfriend eh. Wala, Kuya. Bakit naman? Walang magkamaling mandigaw sa akin, Kuya Ruben eh. Sa ganda mo bang yan? Posible naman na wala. Kung gusto mo, ako na lang ang ligawan mo. May sinasabi ka ba? Wala, Kuya Ruben. Ang sabi ko, kung may magkamali lang sana sa akin, sasagutin ko kaagad. Lalo na kapag katulad mong gwapo. Hindi naman ako gwapo Swerte nga ni ate ko sa iyo eh, dahil gwapo ka. Matagal na akong nanliligaw sa ate mo. Pero hanggang ngayon hindi pa rin niya ako sinasagot eh. Kung bakit naman kasi, ang daming nasa paligid mo, ayaw mo lang tumingin? Bulag ka yata eh. Ani? Angie, nagpunta ba dito si Ruben kanina? Hindi naman ate. Bakit? Sabi niya kasi, dadalawin niya ako dito sa bahay. Sinungaling palang lalaking yun. Ay, naku ate. Huwag kang magpapaniwala sa mga ganong klaseng tao. Lalo na kapag may itsura. Kapag gwapo kasi, karamihan sa kanila sinungaling. Ba't mo alam? Nasubukan mo na ba? Naririnig ko lang ate. Kaya mahirap na may manliligaw ka na gwapo. Di naman siguro. Dadalaw lang naman yung tao eh. At naniwala ka naman sa kanya? Siyempre, dadalaw lang naman. Wala namang masama siguro kung dalawin niya ako dito. At isa pa, dalaga ako. Binata siya. Ewan ko sa'yo. Basta ako, allergic ako sa mga gwapo. Teka! Bakit mo ako iniwanan dito? Hoy, Angie! Bumalik ka dito! Nagkikwentuhan pa tayo eh! Iniwanan mo na ako! Angie!
Oh, Kayla, nakita mo ba ang kapatid mo? Napapansin ko sa kanya kahit andito lamang siya sa bahay, laging nakaayos. Kayo naman, inay, ang dami niyong napapansin. Syempre, dalaga na yung kapatid ko. Nagtataka pa kayo. Hindi naman dating ganyan yan eh. Ngayon lang, itong mga nakaraang araw lang. Inay, hayaan niyo na yung kapatid ko. Kasi, dalaga na siya. Ay, nako, kayong mga kabataan talaga, oo. Puro kayo pakyot sa mga lalaki. Inay naman, para naman hindi kayo nagdaan sa kabataan. Siya, tama na. Wala na akong sinabi. Iba na talaga ang panahon ngayon. Siyempre naman, inay, iba yung kahapon sa ngayon. Hoy, ikaw ha. Baka akala mo, hindi ko alam na may nanliligaw na sa'yo. Inay naman. Oh, hindi ba? Anak, hindi ko kayo pinagbabawalan. Basta dito sa bahay at hindi sa labas. Naiintindihan mo? Pare, girlfriend mo ba si Kayla? Malapit na, pare. Anong malapit ng sinasabi mo? Akala ko ba kayo na? Magulo kasi yung kapatid niya eh. Sa tuwing dumadalaw ako sa bahay nila, siya yung nadadatang ko dun. Hindi si Kayla, pare. O di yung kapatid na lang niyang ligawan mo. Ayoko, pare. Si Kayla talagang gusto ko eh. Dahil mahinhin siya. Pare, huwag ka nang umarap ng babaeng mahinhin ngayon. Bihira na ngayon yan. Maganda naman si Angie. Ayoko nga, pare. Kung gusto mo, ikaw na lang. Ligawan mo. Kung wala pa sana akong jowa, talagang nililigawan ko siya. Kaso meron na eh. Mahirap mamangka sa dalawang ilog. Sinabi mo pa. Darasan mo kasi ang pagdalaw mo kay Kayla. Baka mamaya niyan, maunahan ka pa ng iba. Sige ka. Kaso nga, laging wala sa bahay nila eh. Si Angela yung laging nandun sa bahay nila. Sabi ko nga sa'yo, si Angie na lang niligawan mo. Ayoko nga sa kanya, pare. Si Kayla talagang type ko. Ganito na lang gawin mo, pare. Para sure na talagang nandun siya. Mag-chat ka sa kanya bago ka pumunta sa bahay nila. Oo nga, no? Ang galing mo talaga, pare. Sige, yun na lamang yung gagawin ko. Sa tuwing dumadalaw ako, kuya, sa bahay nila Kayla, ay yung kapatid niya laging nadadatnan ko. Tuloy, kuya, nahihiya na ako. Palagi niyang sinasabi sa akin ng kapatid niya na may itsura daw ako. Kaya mas lalo akong nahihiya, kuya. At palagay ko, kuya, may gusto sa akin ang kapatid niyang si Angie. Kaya lang, kuya, ang talagang type ko ay si Kayla. Minsan, kuya, ay... mabuti naman at ikaw yung andito ngayon sa bahay niyo, Kayla. Oh, bakit? Ilang beses ka na bang nagpunta dito sa bahay, ha, Ruben? Ilang beses na akong nagpabalik-balik dito eh. Di ba sinasabi sa'yo ng kapatid mo? Wala naman siyang sinasabi sa akin. Ay, bakit? Ano bang sinasabi mo sa kanya? Ang sabi ko sa kanya, pakisabi na lang sa'yo na galing ako dito. Oh, wala naman siyang nababanggit sa akin na nagpupunta ka dito. Ganun ba? Akala ko kasi sinasabi niya sa'yo eh. Pasensya ka na kung hindi pa rin nababanggit sa'yo na palagi akong nagpupunta rito. Alam mo, wala ka namang kasalanan eh. Pasensya ka na sa kapatid ko, ha. Alam mo kung minsan may sumpong yung Okay lang kapatid yun. ko yun. Kailan mo ba talaga ako sasagutin?
Gusto ko sanang malaman ang kalagayan mo lang sa puso mo. Teka, bakit? Nagsasawa ka na ba sa kakapunta mo dito sa bahay? Hindi naman, kaya lang. Gusto ko nang malaman kasi ngayon kasagutan mo. Please. Sige. Pagbalik mo dito, malalaman mo na kung ano ang sagot ko sa'yo. Sige, Kayla. Asahan ko yan At sana, pagbalik ko, tayo ng dalawa. Angie, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ha? Anong totoo, ate? May gusto ka ba kay Ruben? Oo, ate. May gusto ko sa kanya. Bakit? Masama ba? Kaya pala sa tuwing pumupunta siya dito, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, bakit, ate? Kayo na ba? Hindi pa. Di ko pa siya sinasagot eh. Yun naman pala eh. Di may pag-asa pa ako sa kanya. Ano? Pero akong nililigawan niya. Ikaw nga ang nililigawan niya. Palagi ka namang wala dito sa bahay. Bakit? Masama ba na ibaling niya ang pangliligaw niya sa akin, ate? Angie! Ano ba? Ano ba naman kayong magkapatid? Bakit hindi kayo nagkikibuan na dalawa, ha? May kunting tampuhan lang kami, inay. Hindi naman kayo dating ganyan, ah. Ano bang pinag-awayan ninyo? Wala po ito, inay. Hoy, Kayla, dahil ikaw ang panganay, magtapat ka nga sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Inay, di ba laging pumupunta dito sa bahay si Ruben? Oo. Bakit? Di ba ikaw ang nililigawan niya? Opo. Kaya lang, inay, si Angie may gusto kay Ruben. Ano? Siya ang dahilan ng pag-aaway ninyong magkapatid? Inay, hindi naman ako nakikipag-away sa kapatid ko. Kaya lang, parang sinisira niya ako kay Ruben. Wala namang problema sa akin, inay eh. Kaya, ipaubaya ko na lang si Ruben sa kanya. Pero anak, sino ba talaga ang gusto ni Ruben sa inyong dalawa? Sa totoo niyan, inay, ako ang nililigawan ni Ruben. Kaya lang, sa tuwing pumupunta dito sa bahay, wala ako, hindi niya ako nadadatnan dito. Kaya ngayon, parang na-inlove na yata si Ruben kay Angie. Naku anak, mahirap yata ang ganyan. Paano ba yan? Anong gagawin mo? Kakausapin ko si Ruben bukas, inay, kapag bumalik dito. Kayla, kumusta na yung sinasabi ko sa'yo? Siguro naman malalaman ko na yung kasagutan mo ngayon. Oo, Ruben. Salamat naman kung ganun. Akala ko kasi pahihirapan mo na ako. Ruben, kuwan kasi. Sige na, Kayla. Huwag ka na maya. Sabi mo na sa akin agad Ano? Ang totoo niyan, may gusto pala sa'yo yung kapatid ko. Ha? Kaya, siya na lang ang ligawan mo. Ano? Pero, Kayla, ikaw ang gusto ko, hindi siya. Inaaway ako ng kapatid ko, Ruben. Kapag sinagot kita, magtatanim naman siya ng galit sa akin. Kayla, akala ko ba mahal mo ako? Bakit hindi mo ako kayang ipaglaban sa kapatid mo? Mahal na mahal kita, Kayla. Pero masasaktan naman ang kapatid ko. Naaawa ako sa kanya. Mahal na mahal ka ng kapatid ko, Ruben. At mahal din kita.
Yun naman pala magtana na tayong dalawa, Kayla. Yun lang ang tanging paraan para maiwasan natin ang kapatid mo. Magtanan na tayo. Ah, Ruben! Hindi pumayag si Kayla, kuya, sa gusto kong mangyari. Na lumayo na lamang kami para maiwasan ang kanyang kapatid. Nakiusap sa akin si Kayla, kuya, na ang kapatid na lang niya ang liligawan ko. Pero kuya, wala akong pagmamahal sa kanyang kapatid. Kahit na anong mangyari, kuya, ay si Kayla pa rin ang gusto ko. Kaya lang, kuya, mahal niya ang kanyang kapatid. At hindi niya kayang masaktan ito. Ano po bang dapat kong gawin, kuya? Dahil hindi pumayag sa gusto kong mangyari si Kayla. Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilabi na problema. Lubos na gumagalang, Ruben. Alam mo, Ruben, abay, medyo mahirap itong tinulog mong problema mo. Abay, sino ba naman na lalaki na yung gusto mo hindi mo pala siya, hindi pala siya mapapasa'yo. Kahit na sino naman siguro, abay talagang gagawa ng paraan. Kaya lang, doon ka nagkamali. Akala mo siguro papayag si Kayla na magtanan kayo at papayag siya sa gusto mo. Nagkataon na mahal ni Kayla yung kapatid niya si Angie. Kaya ngayon, talagang malaking problema yan para sa'yo. Hinihiling niya sa'yo na si Angie na lang yung ligawan mo dahil patay na patay sa'yo. Kaya niyang isakripisyo ang pagmamahal ni Kayla sa kanyang kapatid. Ganyan niya kamahal ang kapatid niya. Mas matimbang pa yung pagmamahal niya sa kanyang kapatid kaysa sa'yo. Alam kung bakit? Abay, kaya niyang ipaubaya yung nararamdaman niya at ayaw niyang masaktan yung kapatid niya. May mga ganyan talaga pero yung ibang magkapatid talagang ipaglalaban yan. Pero ibahin mo si Kayla. Talagang pinanindigan niya na talagang ayaw niyang masira yung relasyon nilang dalawang magkapatid. Ruben, ano kaya wag mo nang pilitin sa ngayon si Kayla. Alam kong naguguluhan pa rin yan. Hayaan mo muna. Huwag ka munang dumalaw sa kanila. Total, nandyan naman na talagang kitang-kita naman na talagang may pag-ibig din sa'yo si Kayla. Kaya lang, nagpaubaya siya sa kanyang kapatid. Pinakamabuting gawin mo, huwag ka munang dumalaw sa kanya. Mas lalong napapamahal ka sa kanya. Masyado napapamahal ang ibig ko sabihin masyado ka napapamahal na kay Angie. Siya tuloy yung nai-inlove sa'yo. Baka sakali, Ruben, na kung hindi ka dumalaw sa kanila, makakalimutan ka pa rin ni Angie. Dahil bata pa naman yun malay mo, baka sakaling kapag hindi ka na nakita, mawala yung nararamdaman niya sa'yo. Doon ka na pumasok sa buhay ni Kayla ngayon. Pagpatuloy mo na yung naulot ninyo na story ng love life ninyong dalawa. Alam ko na hindi magtatagal mawawala din ang nararamdaman ni Angie sa'yo. Hintayin mo lang. At inaasahan ko, Ruben, na makapaghihintay ka. Huwag ka lang mainip dahil ang taong nagtsatsaga sa bandang huli nagtatagumpay. Tandaan mo yan. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin sa iyo, Ruben? Bueno, yan na lamang siguro ang masasabi ko at naway kahit paano napayuhan kita.
sa iyong inlapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.